Mga ka-agri, ngayong araw po ay mag-uumpisa na po talaga tayo magtanim dito ng ating suckers dito po sa ating bagong expansion area ngayong buwan ng September. Today is September 5 po. So nag-umpisa tayo kaninang mag-pull out itong ating mga suckers kasi napabutas na natin itong taniman dito. More or less po mga dito at dyan sa taas po ay mga 200 kapuno lang naman itong maitatanim natin. So naghauling tayo kanina mula doon sa kabila ng na-pull out natin. Dinala na dito tatlong hauling na ganyan ng karami. Ito yung pang last. So yung gagawin natin ay itatanim na lang natin yan sa ngayon habang may time pa tayo mga ka-agri. At time lapse lang natin para mapakita sa inyo kung paano po natin yung titatanim. Ito na po yung itsura ng ating mga pull out na mga planting material. Napakaganda po talaga ng ating mga planting material dito. Mas maganda po, mas mainam po ganito at saka may moisture pa yung lupa at maganda yung panahon ngayon. So talagang matutubo po sila pag naitanim po ito na magkaroon tayo ng sunshine kahit na mga 5 days to 1 week. Siguradong tutubo po sila mga ka-agri. Pag hindi na rin makakatubo, replace na rin. Marami tayong pang-replace doon. So yun, ita-time-lapse na lang natin ang pagtatanim natin dito para hindi po kayo maboring mga ka-agri sa ating ginagawa ngayong araw. Mga kalakatan, natabunan na natin, naitanim natin yung nadala natin ditong mga sucker. It is more than 60 pieces, more or less mga 70 pieces po yon. Naitanim na natin lahat at natabunan na natin ng lupa. Yan po, kung mapapansin po ninyo, hindi po natin talagang pinarami yung lupa kasi yung gagawin dito ay lalagyan pa kasi ito ng goat manure sa taas
para dito lang talaga sa butas maka-maintain, maka-steady yung mga goat manure. So yan po, hindi natin pinupuno ng lupa yung pagtatanim. Yan yung ating ginagawa nga sa ngayon, kasi hindi po tayo nagbasal ng kahit anong klaseng fertilizer, organic man or synthetic. Hindi po natin yun nagawa mga ka-agri. So yung expected date natin na matapos ito siguro mga 3 days, kasi po marami tayong ibang ginagawa. At saka pag hindi po bumigay yung tamang tiyempo sa atin, yung palaging umulan, mahirap na, hindi tayo makapagtanim, hindi tayo makapag-pull out, kasi kailangan talaga maganda yung temperature, yung sikat ng araw maganda, para po hindi po masyadong moisted yung lupa na pagtataniman natin mga ka-agri. So maybe bukas at saka the other day ay lahat matatamnan yan dito hanggang doon sa taas, as long na mayroon tayong time. Pag nabigyan tayo ng time, pag hindi po nabigyan, talagang maghihintay tayo ng tamang tempo. Yan po, kung makikita ninyo, marami pang mga dapat makuha dyan na mga herbs, mga kahoy, mga maliliit na kahoy. Kung mga ano yan dyan, dapat kasi malinis talaga. Pero basta saan ba't mauubos yan, tatrabahuin po natin yan mga ka-agri. So yun po, dugtungan na lang natin po ng mga ibang mga clips natin mula dun sa kabila, sa pinagkunan natin ng ating mga suckers dun sa kabila, mga langga, para po hindi po tayo masyadong magtatagal dito, kasi wala na naman talaga kayong mapapanood. Yun lang po yung pagtanim po natin, ganyan lang po itsura. Yan po, pag natanim na sa lupa, at maghihintay na lang tayo ng kanyang paglabas ng kanyang bagong usbong, at saka paglalagay ng mga fertilizers dyan na kailangan niya habang siya ay lumalaki mga ka-agri. So sa pagpipili po natin ng suckers, siguro kahit itong minsan ng naputulan, pwede po ito. Kukuha po tayo lahat ng mga sword leaf sucker. Ito po yung mga magaganda sword leaf sucker, pero pinuputol na rin yan dito. Kahit po ito paper sucker, ito rin po yung pinakamaganda. Huwag lang po dadalhin yung water sucker. Again po yung mga best na pang transfer talaga, na pantanim talaga natin, pag sucker po gamitin natin, unang-una po yung tinatawag nating maiden sucker. Kaya po ito, maiden sucker na po siya. Kung sa babae ay maiden na, pero pwede pa rin po siyang matransfer kahit kanya nasa kataas. Yung pangalawa po yung tinatawag nating sword leaf sucker. Ito po, tinatawag po silang sword leaf sucker kasi parang espada yung dahon. Ito yung mga magaganda talagang gagawing pang transfer po natin ng mga suwi or sabwal ng lakatan. Yung pangatlo, itong tinatawag na paper sucker. Ito po sila. Yan po, kahit ganito pa lang po siya kalaki, pwede na po siyang matransfer. At yung isa pang tinatawag nating hindi dapat gagamitin, yung mga tinatawag na water sucker. Papakita natin sa inyo dito, mayroon yan dito, mga water sucker po. Ganyan po, yan po ay water sucker. Dito rin po ay water sucker. Yan po silang tumutubo na maliliit pa lang, lumabas na yung dahon. Wala po ito. Pag ganito po, kinukumpay na lang, kinukuha na lang yan, mga ganito po. So ganyan na po itsura ng mga na-pull out natin. Pag na-pull out na, ganyan na talaga itsura. Lilinisin po yan, hindi po hayaan ganyan lang. Ito po, ganyan na po itsura pag na-pull out po sila mula din sa puno. So isang puno na lang talaga yung ating tinitira. Para mga ka-agri, yan na po itsura pagkatapos po natin siyang malinisan. Talagang ganyan na siya, oh, yan. Ganyan na po talaga siya kaganda pagkatapos natin siyang malinisan mga ka-agri. Ito yung mga magandang pantanim talaga, pang transfer talaga ng mga lakatan suckers. Batang bata, tamang tama, pinutol natin yan para sa pagtubo nila ay sabay-sabay sila. Hindi po mag-uunahan sa pagtaas. Sabay-sabay po silang tumaas, sabay-sabay po halos silang magbubunga na rin mga ka-agri. Yun po, ginamit natin dyan na kutsilyo sa paglinis, yung medyo malaking kutsilyo. At kailangan bago yan gamitin dyan ay napag-disinfect po tayo ng ating cutting tools, pati yung pang pull out natin, yung pinanggamit nating pang pull out po, yung term sa amin dito bara. Hindi ko alam kung anong tawag din sa ibang dialect natin. Papakita ko sa inyo, hindi po pala, bara. Ito po yung ginamit natin.
na pang pull out yan. Ito po, yan. Kasi malakas po ito. Yan po mga kaagri. So, dapat naka-disinfect yan para po walang transmission of disease or contamination na mangyari sa ating planting materials pag itinanim na sa ibang lugar. So yung gagawin dyan, isasako na lang po. Yan po yung mga pamamaraan natin na nagpapadali lang po sa pag-transport nyan. Mas maganda yan sana pagdating dun sa pagtatransport sa pagtataniman nila na lublob natin yan, na soak natin yan sa tubig na may halong growth hormone kahit anaa lang kung meron. Yun po, yung iba yung ginagawa ganun. Sa amin po kasi dito wood vinegar pa rin kasi growth hormone na rin yun at disinfectant na rin yun. At the same time, pwedeng malagay po sa tubig, lagyan ng konting concentration ng halo sa tubig yung sunrox para pag may mga fungus, mga bad bacteria pwede pong ma-eradicate mo dyan bago po maitanim sa kanyang pagtataniman talaga. Sige po, hanggang dito na lang po muna kasi makulimlim yung panahon. Sikapin natin yung madala kaagad sa barangay. Baka kasi mamaya umulan, hindi ko na yan may kakarga sa ating motorsiklong maliit. So magpapahirap po yan sa atin. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Today is nag-pull out tayo ng order na planting material na lakatan. Lakatan po yan, galing po yan dito sa mga area na kung saan nag-umpisa na talagang mag harvest mga kaagri. Bye bye!